Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating pong simbang gabi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Huda at ng kanyang lipi, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Huda nagmumula ang angkan ni David, at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ang inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leong nahihimlay, walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring, dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin
ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumalangin, hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Karunungan ng may kapal, panay yung pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus, at naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus sa tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi
mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat po at naririto kayo sa ikalawang gabi ng ating pong pagnonobena, siyam na gabi ng paghahanda bago po natin matunghayan ang pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Siyam na gabi katumbas ng siyam na ilan? Siyam na buwan. Siyam na buwan, ha? O, yung mga absent kahapon, di ko alam kung saan kayo napunta kahapon. Unang gabi kagabi, no? At ngayon, ikalawang gabi na, ha? O, mabubuhay pa naman, 8 months, ha? O, kailangan kumpletuhin natin to, no? Pero hindi lang ito basta pagkukumpleto, ha? Hindi pwedeng, yes, nakumpleto ko na. Pero pagkatapos mo makumpleto, ano ang natutunan mo? Kasi ito ay mga kwento ng karanasan. At sa bawat karanasan, mayroon tayong natututunan. Pangit man o maganda, mayroon tayong matututunan kung imumulat mo lang ang iyong mga isipan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig kang mabuti. Medyo kaya pa naman, kasi pangalawang gabi pa lang, no? Kaya pa, ha? Wala pang babagsak na leeg dyan, ha? Pero kaya pa yan, no? Maganda po kasi ito, bagamat, no, sa atin para bang, kasi noong hindi pa ako pari, no, pag nagsisimbang gabi ako, ito yung bahagi ng ebanghelyo na, ano ba yan? Nakaka-bored naman yang pakinggan, puro pangalan, no? Hindi ko nga maintindihan, hindi ko nga kung sino yung mga pangalan na yan. At talagang hindi natin kilala dahil hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. Pero lahat ng binanggit dyan, nandoon mula sa unang bahagi ng aklat ng Biblia, mula Genesis, nandiyan yung mga pangalan na binabanggit niyan. Pero ito yung genealogy. Ito yung lahi na pinagmulan. No? Talagang inisa-isa. Kasi pinahalagahan kung anong lahi o kung saang lahi ka nagmumula. Kung saan lahi yung pinanggalingan mo. Ngayon kasi ang mga tao, ang lahi ng aso ang pinahalagahan kaysa ang lahi ng taong pinanggalingan niya. Tanungin mo kung anong lahi ng asong alaga niyan, naku-memorize pa niya yan. Pero yung lahi na pinagmulan niya, ay wala, dead ma. Diba? Magandang mapagnilayan kasi ngayon, naghahanda tayo. Makikita-kita na naman ang mga lahi, ang mga angkan, sa side ng babae, sa side ng lalaki, magre-reunion yan. Magkikita-kita na naman yan. Ano mangyayari? Tumatanda na. Sabihin nyo nga yung katabi ninyo, tumatanda ka na. Ano ba? Ano na ba? Nabubuksan ba yung pananaw natin? Tumatanda na tayo. Tapos, ano nangyayari sa pamilya natin? Ano nangyayari sa pamilya mo? Kasi yung tinutunghayan natin doon, mabubuo ang isang pamilya. At bawat isa may kanya-kanyang kwento. Si Maria may sariling kwento. Si Jose may sariling kwento. Magkukumbay niyan. Kaya nga sabi, no, mula kay Abraham, mula kay David, hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia, hanggang sa banggitin ang pangalan ni Jose na asawa ni Maria na magiging magulang o ama at ina ni Jesucristo. Yan ang
lahi o salin-lahing pinagmulan ni Jesus. Mga lahi na mayroong mga pasaway, may mga nagloko, may mga hindi naging tapat. Pero yun po yung isang magandang makita natin dito, no? Na ang katapatan ng Diyos, simula pa sa umpisa hanggang ngayon, nananatiling tapat ang Diyos kahit ang mga tao ay medyo pumalpak, pumalya, hindi naging tapat. Ang Diyos ay naging tapat pa rin sa kanyang pangako. Kasi po pwedeng nang magkaproblema si David, pwedeng ay wag na, sa ibang lahi na ako kukuha. Nung medyo panghinaan, no, si Zorobabel, si Salatiel, ay sa iba na natin itutuloy yung lahi. Ubusin na ang lahi niyan. Pero hindi, nagpatuloy. At lumipas pa ang ilang dekada, ilang taon, ilang salit lahi pa bago umusbong itong dalawang ito, si Maria, si Jose, na naging magulang ni Jesus. Okay pa tayo? Sigurado? Okay. So pag kayo po tinanong, kasi sabi ko nga kanina, magkikita-kita kayo. Ano ang kwento mo? Kasi magandang pagkakataon kasi yun eh, no? Yung pag nagkikita-kita, ay yan yung anak ni ganito, na anak ni ganito, at alam mo ba, yung babae ni ano, ayan, na, no? Dugtog. May dugtong ng gano'n, di ba? No? Imbis na okay na sana. Ayan, yung anak ni ganito ay matalino yan, doktor yan, kasi yung lolo niyan ay doktor din at yung lolo't lolo niyan ay magsasaka. Di ba? Nakikiwento. Yun nga lang, no? Ang katotohanan, wala na. Ayaw nating pag-usapan ang ating pamilya. Hindi ka uusbong sa mundong ito kung wala ang pamilya. Kaya nga, di ba, sa kwento, sa mga susunod na mga araw, pwede naman si Maria lang. Pero hindi, binuo ng Diyos. Ayon sa plano ng Diyos, may pamilya. O pwede naman, mga babae nga ngayon, pwede nang mabuntis kahit walang asawa. Yung mga lalaki, gusto nga, anak na lang. Pero hindi yon ang plano ng Diyos. Plano ng tao yon. Ang plano ng Diyos. Pag kayo tinanong, hanggang saan ang kaya mong maikwento? Kasi marami sa atin, no? Marami sa pamilya ngayon, wounded. Wounded. Mga sugatan. Mga nasaktan ng pamilya. Kaya hanggat maaari, huwag nang pag-usapan. Lalo pa kung yung tatay mo nagloko, lalo pa yung nanay mo natukso din, wala na. Itinuturing na nga natin na patay na sila, wala na sila. Parang gusto natin putulin yung ugnayan natin na ayoko na sa kanila. Hindi na tayo magkakakilala. Pero kahit balik-baliktarin mo man ang mundo, kayo pa rin yan eh. Kaya lang, dahil nga mas nananaig sa atin yung sama ng loob, yung galit, kaya Paskong Pasko, ano nangyayari? Wala. Hindi 100%. Hindi genuine yung kaligayahan na gusto nating maranasan. Siguro pag nag-random ako, no? Pag pumunta ako sa, nasaan ang tatay mo? Ano kayang isasagot mo? Nasaan ang kapatid mo? Ano kayang isasagot mo? Masasagot mo ba o mas pipiliin mong wag na lang, huwag natin pag-usapan yan. Masisira lang ang gabi ko, masisira lang ang araw ko. Pero, tinan nyo,
Kasi hanggat hindi natin binabalikan at hindi natin nakukuha ang aral na dapat matutunan sa mga pagkakamali ng nakalipas, uulitin mo lang ito. Masama ang loob mo sa pagkakamali nila, pero uulitin mo din yung pagkakamaling ikinasasama mo ng loob. Nakukuha niyo ba? Yeah. Kasi hindi mo talaga mapuputol eh. Minsan, no? Mga lalaki, no? Masama ang loob nyo kasi ng babae yung tatay ninyo. Masama ang loob nyo kasi may ibang pamilya yung tatay ninyo. O pero ikaw, tinan mo, anong ginawa mo? Ginaya mo. Diba? Nagalit ka sa tatay mo. O, bakit mo ginawa? Bakit mo ginaya? Okay, mga babae din, di ba? Parang history repeat itself. Hindi natin pinuputol yung cycle ng pagkakamali. Kaya nga tayo isinilang. Pero kaya nga mula kay Abraham, di ba? Binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ang tao na itama ang pagkakamali. Ayan, kung uulitin mo, okay, di another generation na naman tayo. Alam niyo yun? Kaya hindi matatapos. Isang biyaya nga yung laging mayroong ipinapanganak sa pamilya ninyo. Kasi habang mayroong pinapanganak, ibig sabihin, mayroong pag-asa na baka ito na yung magtutuwid ng naging pagkakamali natin. Kaya lang nga, dahil ayaw nga natin pag-usapan, ayaw nga natin mabanggit, wala tayong maiturong maganda. Tinan nyo, mga nanay at tatay, ayaw magpakasal. O yung mga anak, ayaw din magpakasal. Anong gagawin natin? Mauuwi na lang tayo lagi sa sama ng loob, yung pagsisisi, paninisi. Dahil sa kanila kasi, dahil sa kanila, hindi. Ang pagkakataon. Binibigyan ka ng pagkakataon. Gagawin mo ba yung ginawa nila? O itutuwid mo yung pagkakamali nila? Na ikaw may ka rin buhay. Buhay mo na yan. Gagawa ka ng sarili mong kwento. Tatahakin mo ang sarili mo kung saan ka dadalhin ng Diyos. Pero kung iwan ka, no, may iwan ka doon sa sisisihin mo sila sa nagiging buhay mo ngayon, parang hindi eh. Kasi pag umabot ka sa top na makakabili tayo ng dapat ganyan. Pag umaabot ka sa tamang pag-iisip, alam mo na ang tama at mali, ikaw na yan. Hindi mo na pwedeng banggitin o sisihin ang iba. Magulang mo man yan o kapatid mo, kasi ikaw ang magdidesisyon na. Kasi nauuwi, di ba, minsan sa pagre-rebelde. Nagre-rebelde ka dahil sa naranasan mo sa kanila. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tama na yan. Yeah. Hindi pwedeng, dahil manginginom ka na rin. Yun yung dinadahilan natin, di ba? Nagiging excuse natin, manginginom kasi yung lahi namin eh. Kaya manginginom na rin ako. O di pare-pareho kayo, kaya ang sakit nyo lahat, may sakit sa bato, sa kidney. Pero hindi naman kasi dapat ganun. Kaya lang yun, laging yung conditioning of the mind, no? Hindi, kasi ganyan eh. Muli, no? Sa gabing ito, nawa mapagnilayan natin, ha? May pagkakataon tayong ayusin yung mga
dapat na ayusin. May mga pagkakataon pa tayo para itama mo. At bumalik tayo sa tamang direksyon kung saan tayo dinadala ng Diyos. Kahit ano pa yun, no? Kahit nasabihin natin, very traumatic yung experience mo sa iyong pamilya, harapin mo. Kasi may susunod na lahi sa iyo. Baka, hindi ko alam. Sa lahi mo, baka sa iyo eh. Hindi natin alam. Sa iyo manggagaling yung susunod na congressman dito sa distrito na to. Sa iyo yan. Yan, lagi ngayon, di ba, no? Dahil corrupt yung tatay, yung anak, corrupt din, yung apo, magiging corrupt din. Pero tuloy-tuloy pa rin kasi umaasa ang Diyos na mayroong isa na maninindigan na itutuwid niya ang tamang paglilingkod. Ganon din sa atin. Itong mga batang ito, no? Lalaki kayo na magdidesisyon kung ano yung tama at mabuti. Papatol din ba kayo basta-basta? Makikirelasyon din lang ba kayo ng ganun na lang? O pag-aaralan ninyo saan ba dapat, ano ba ang mabuting gawin? Nawa, no? Sa ikalawang gabi, habang tayo nagninilay na makumpleto ang ating banal na mag-anak, ialay din natin yung ating mga panalangin sa ating mga pamilya, lalong-lalo na sa mga pamilya na nagkakawatak-watak dahil sa kanilang mga karanasan. Amen? Tayo na po. Magpasalamat tayo sa Amang nasa langit at patuloy nating isuko sa Kanya ang ating kinabukasan sa harap ng mga pagsubok at pagbabago sa ating buhay. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang puspusang manghikayat ang simbahan sa lahat ng tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga pamilyang nag-aalitan ay makadama ng ligayang dulot ng pagkakasundo at pagkakaisa ngayong panahon ng Adbyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang matagpuan ng mga pamilya ang awa bilang instrumento ng kanilang pananampalataya sa pagsagot sa kanilang mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang aming pagdiriwang ng Misa de Gallo ay mailapit kami sa aming pamayanan at parokya upang sama-sama kaming lumago sa pag-ibig sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
iyo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali para sa ilang mga pabatid. Una, tayo po ay magkakaroon ng special second collection bilang tulong at suporta para sa mga programang ARCAM, Archdiocesan Commission on Youth at ng CBCP Episcopal Commission on Youth. Tumulong po tayo. Ikalawa, sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ang lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving, maaaring makuha mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayun din, maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa
Ang mga ito ay pamamahagi sa Aita community sa Pampanga. Ikatlo, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos. Parish t-shirt sa halagang 450 pesos at Bible sa murang halaga. Ikaapat, ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. May edad 18 hanggang 50 taong gulang at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy, hanapin lamang si Brother Mandy Cabarloc o sino mang kasapi ng LECOM Ministry. Panghuli, mahalagang pabatid, simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng gabi. Sabado, 6:00 ng gabi. Martes hanggang Sabado, 6:00 ng umaga. Ang Sunday Masses sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras. Sa umaga, 5:30, 6:45, 8 o'clock at 9:15 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15, 5:30, 6:45 at 8 o'clock p.m. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa mga nag-alay kanina, lalong-lalo na po para sa mga nag-alay ng school supplies na dinala ng mga bata kanina. Yan po ay iipunin at sa susunod na taon ay dadalhin po natin yan sa Aita community sa Porac, Pampanga. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi.